pag-amyenda sa Philippine Teachers Professionalization Act, gayon din ang iba't ibang alternatibong paraan para magkaroon ng lisensya sa pagtuturo ang ilan sa mga nakikita at pinag-aaralang solusyon sa Senado alinsunod sa layuning maiangat ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro sa bansa. Ang naturang paksa ay tinalakay nitong Miyerkules sa pagdinig ng Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation Committee ng Senado sa pamumuno ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagdinig, ilan sa mga binanggit ay ang pagpresenta ng teaching portfolio kung saan napapaloob dito ang 5 taong pagtuturo sa kanyang Certificate of Employment at ang pagpaparehistro na hindi na kailangan pang dumaan sa eksaminasyon para sa mga non-teaching graduates na nakapagturo na ng hindi bababa sa 10 taon. Dagdag pa rito na ang naturang mga suhestyon ay walang layuning labagin ng batas bagkus ay tiyakin na ang mga guro ay handa at kwalipikadong magturo sa kanilang mga estudyante. Dahil anila, hindi lahat ng mga nakapapasa sa Licensure Examination for Teachers o LET ay tiyak ang pagkakaroon ng kalidad na pagtuturo. Sa kabilang banda, bagamat wala pang datos sa Pilipinas patungkol sa pagiging epektibo ng mga teaching portfolio, kanila namang idinipensa na isa ito sa mga dokumentong ginagamit na patunay sa epektibong pagtuturo ng mga guro sa ilang mga bansa sa mundo. Kaya't kanilang hiling na sana ay maging bukas din ng bansa sa pag-adapt ng mga ganitong pamamaraan sa pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon ng mga teaching personnel. Samantala, mungkahi naman ni Coordinating Council of Private Educational Associations Executive Director Attorney John Hacom na bagamat maganda ang layunin ng mga rekomendasyon, dapat pa ring maging prioridad ang pag-acquire ng licensure examination para sa pagkuha ng lisensya sa pagtuturo. Bukod dito ay minungkahi rin ni Dr. Edison Fermin, Vice President ng Academic Affairs ng National Teachers College, na limitahan hanggang 3 ang attempt para sa LET dahil maaaring may problema na kung hanggang sa pangatlong take ay hindi pa rin ito naipapasa. I think the discussion is quite healthy, and that's the whole point of discussing, so that we can enlighten one another and, if possible, convince one another in the different advocacies. Nakatakda namang ganapin sa ika-26 ng Marso ang pagdinig ng unang Technical Working Group. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.